sa ating mga masugid na tagapakinig. Ito po ang programang Back to the Scriptures na maghahatid po sa inyo ng mga katotohanan na magnagmumula sa Biblia. At kayo po ay nakikinig sa DWBL 1242 kHz AM band. Ito po ang inyong lingkod, Sister Sheila Torrio, at kasama po natin si Brother Ronald. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kapatid, Brother Ronald Ovidos po, na gumagalang at pumabati ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. At sana po, sa tulong ng Panginoon, ay samahan ho kami sa loob ng isang oras natin pong pagsasayang papawid. Yes, at kung nais nyo pong makisama sa aming diskusyonan, maaari po kayong tumawag sa aming linya ng telepono 631-2646 at 631-2647 or mag-text po sa number ni Brother Ronald 0923-424-7330. That's 0923-424-7330. At Brother Ronald, babatiin natin ang ating church na pinagmulan kahapon. Yes, oo, salamat po. Unang-una gusto kong batiin si Sister Sheila ng belated happy birthday. No? Tandaan niyo, July 4 birthday ni Sister Sheila. Huwag niyo na itanong yung age. May Pag-Ulingin Church, SDA Church dyan po sa may Lipa. Part pa ho siya ng Lipa, Batangas. Ano ho? At kami po ay lubusan na bless sa atin pong mga kapatiran dyan sa kanilang mainit na pagtanggap sa ating church. Ano? Napakasaya. At sana po dumating ang panahon na tayo makabalik dyan. At gusto kong batiin ang mga sumusunod, Sister Sheila. No? Yes. Binigay nila itong pangalan at pinangako natin mabatiin natin. Tama, ano? Isa-isa. Hindi man nila mapakinggan sa radyo ay sa YouTube, abangan nila ito. Kasama yung picture na makikita nila pag ito in-upload na natin. Si Brother Marsh Andrew Katibog o si Mima Katibog. Ito yung ating kapatid na nag-invite sa atin. Ano? Kamusta ka, kapatid? Maraming salamat sa iyo. Siya ay talagang taga-subaybay ng ating programa. At si Aserlyn G. Batoy, si Noli Edna Bathan, si Fred and Eunice Domokmat, si Benita Kulata, Elmore Katibog, Nida Lirag, si Levi Katibog and family, Ador de la Cruz and family, at yung pong mga teachers dyan. Meron tayong school dyan sa Pang-Ulingin, Pang-Ulingin Adventist Elementary School. Sila Chimi Joy Villaganas Gusa, si Donna Vidiamos, Risa Cortez, Danica Jacinto, Joseph Javier Castillo, at si Errol Tendan. Yan po ang mga pangalan na talagang sila ay actually ay magiging, yung iba kasi doon hindi pa sila aware sa ating programa at mabuti ito i-promote natin kahapon. At ito po ay sila po ay winning din sa atin ay actually nagbigay sila ng support sa atin, Sister Sheila. Yes, kahapon. Ano? Yan po maraming ang ating maraming salamat sa inyong binigay na tulong sa pinansyal sa ministry ng Back to the Scriptures. Dahil sa inyo ay kami makakabayad muli sa aming pong programa, no? Lalo na yung ating sponsor si Brother Noli Edna Bathan, no? Yes. Yung iba dyan ay, yung iba naman nagpapasalamat tayo yung mga hindi naman masasabi natin sponsors. Meron sa atin nagbibigay na talagang one time lang nagbibigay pero ang laking tulong talaga niyan mga. Kapag kagaya nung yung mga kapatid natin, sila Brother Noli, no? Yes, nagbigay silang tulong sa atin na talagang timely talaga, no? Correct. Ngayon, nawa ay saan yung mga susunod na dadalawin naming church ay yun din ang atin syempre pinapakiusap, pinopromote natin yung ating program na Back to the Scriptures, no? At yung mga church naman na willing naman na magbigay ng kanilang tulong. Correct. Ay malaking tulong po yan. Kung gusto niyo rin naman na mag-sponsor, mas maganda. At maging parte ng Back to the Scriptures, no? At least ay meron tayong regular na sponsors. At pinasasalamatan din natin yung kasama natin isa si Brother Juanito Arelampagos. Kasama natin, napakalaking tulong ng ating kapatid na yan, no? Siya ay part ng ating team ng Back to the Scriptures Ministry. Siya po ang ating taga-design ng ating website. Biruin mo yan, business kasi niya yan. At siya rin po ang ating magiging board of director yan. At the same time, dami niyang insights kahapon. Daming insights na binigay sa atin. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon na binigyan tayo ng isang kapatid kagaya ni Brother JR. At kung nais niyo pa pong maging part din ng Back to the Scriptures, naghahanap po kami ngayon ng writer, blogger. Yes, tama. Buti na announce mo pala, Sister Sheila. We need writer, mga volunteers, no? Volunteers, writer, bloggers, para po sa ating website. Ano? Sa pag-update ng ating website. Punta ho kayo sa ating bagong website, no? Yung backtothescriptures.org. Ano ho?
Yan po ay patuloy pa rin na ginagawa under pa rin constructions, pero magagamit yun na po. Kung meron ho kayong questions tungkol sa Bible, anumang questions, ay pwede na ho kayong pumunta sa aming backtothescriptures.org. Hanapin nyo lang po doon yung questions. No? I-scroll down nyo po, makikita nyo yung questions. Meron kayong makikita doon mga fields na fill up at nyo po ng inyong pangalan, ng inyong information, emails, or cellphone number, and then yung inyong questions, i-post nyo po. At ito po ay sasagutin natin sa tulong ng Panginoon. Yes. At bago tayo magpatuloy, Brother Ronald, siguro maganda tayo manalangin muna. Yes, tayo po ay manalangin, mga kaibigan. Maraming salamat sa inyo, aming Panginoon, sapagkat kayo po'y patuloy na sa amin ay gumagabay at patuloy po kayo na humahanap at tumatawag ng mga kaluluwa, ng mga tao na gusto nyo pong maligtas sapagkat malapit na ho kayong dumating. Opo. Kaya Panginoon, ang Back to the Scriptures Ministry, Panginoon, nawa ay tulungan nyo kami na maging boses nyo. Para sa ganon, sa ereng ito, ay mapaabot namin yung mga tao na kailangan matawag at ma-experience nila ang tunay na pagmamahal niyo at malaman nila ang paraan ng buhay na walang hanggan. Kaya Lord, gamitin niyo po ang aming programa ngayong gabi para po sa ganon, maging lasang asin ang aming sasabihin at magkaroon ng mabuting pag-asa sa pamamagitan po ng mabuting balita na aming tatalakayin. Ito mong lahat, amin pong inilalapit sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay, Brother Ronald, ang ganda ng topic natin ngayon. Ito yung pagpapatuloy ng last topic natin, yung about sa Trinity. Oo. Ito yung actually part 3, Sister Sheila. Kung mapapansin po ninyo, ang ating pong series sagot sa ang pagbubunyag ng Iglesia ni Cristo laban sa doktrina ng Trinidad. No? Sinasagot po natin yung kanilang programa sa TV na ang pamagat ay Ang Pagbubunyag. Ito po ay programa na kung saan ini-expose nila ang mga doktrina na inaakala nilang mali. At ito nga po ay sagot, no? Itong part 3 ay sagot sa mga talata na ginagamit ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo sa kanilang programa upang pagbulaanan na ang doktrina daw ng Trinity ay hindi turo o doktrina ng Biblia. Kaya naman po ang inyong lingkod ay sumasagot lamang po ng may pag-ibig at purpose na sana po ay mabuksan ang isip ng mga kaibigan po nating nakakapakinig, lalo na dyan sa Iglesia ni Cristo, na nawa ay pag-aralan pa ng mas malalim ang salita ng Diyos. Kaysa po basta makikinig lamang sa kanilang mga ministro, na nakita na natin doon sa loob ng una at ikalawang presentation natin, Sister Sheila, ay hindi tapat, no? Pasensya na ho sa aking sasabihin, hindi tapat sa paggamit ng talata ng Biblia, no? Gumagamit sila ng talata ng Biblia, pero selective, correct. Hindi kinoconsider ang context, kaya po mali ang kanilang nagiging conclusion. No wonder, kinakat. No wonder kung bakit ayaw nilang pabasahin ng Biblia ang kanilang mga membro ng mga Iglesia ni Cristo, Sister Sheila, kasi nga, marami ng mga tao, lalo na tayong mga Pilipino, marami na rin mga matatalinong Pilipino ngayon na talagang open-minded at hindi natatakot mag-explore, lalo na sa larangan ng relihiyon. Dahil alam natin na napakaraming mandaraya ngayon na lumitaw ayon nga po sa tanda ng Panginoon, na maraming lilitaw ng mga bulaang guro at bulaang propeta. Kaya po ituloy natin sa part 3. Ang atin pong pag-uusapan ngayon, Sister Sheila, ay yung tungkol sa kalagayan ni Kristo, na siya ba ay mapapatunayan natin sa Biblia? May aral ba sa Biblia ang mga apostol o yung mga followers ni Jesus? Meron ba tayong mga mababasa na ebidensya sa Biblia na inaral at pinaniniwalaan ng mga apostol na ang ating Panginoong Sokristo ay hindi lang isa ang kanyang kalikasan na tao, kundi siya ay Diyos din. Okay. No? Okay. Ang unang talata na gusto ko na i-share sa ating mga tagapakinig ay yung nandito po sa aklat ng Colosas 2:9, Sister Sheila. Ito'y pahayag at sulat ni Apostol Pablo na inspired ng Holy Spirit, kung saan dito ay tahasan niyang sinabi at napakaliwanag na kanya pong tinukoy kung ano po ang kalikasan ng ating Panginoong Sokristo. Siguro ay maganda basahin natin muna ang Colosas 2:9. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa kahayagan ayon sa laman. Napakaliwanag, ayon po sa ating binasa, si Apostol Pablo mismo ay walang duda at wala hong halong pag-aatubili, ay sinabi ho niya
na sa ating Panginoong Kristo ay nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Dito ay makikita natin, Sister Sheila, na ang Panginoong Kristo ay hindi lang siya tao. Kasi kung tao siya, ay hindi sana sasabihin ni Pablo na sa kanyang katawang laman o yung bilang laman, bilang tao, ay nahayag at nananahan yung tinatawag na kapuspusan ng pagka-Diyos. Ang mga susing salita rito na kukunin natin, Sister Sheila, ay yung halimbawa yung word na nananahan. No? Kung titignan ho natin sa wikang Griego, ang salitang nananahan, ito po ay katoikeo. Galing po dyan sa salitang katoikeo, na kung atin pong titignan sa mga authoritative lexicon, Greek lexicon, for example, dito sa Exhaustive Strong's Numbers and Concordance with Expanded Greek Hebrew Dictionary, ay dinefine niya kung ano ibig sabihin ng katoike, no? Katoikeo. Ang sabi rito ay to house permanently, that is, to reside literally or figuratively. Kaya nga po, mga kaibigan, sa King James Version, ito po ay isinalin sa wikang Ingles na dwell or inhabitant. So, nung sabihin ni Pablo, inspired by the Holy Spirit, na kay Kristo nananahan, so ibig sabihin permanently tumatahan, nananatili, at sabi nga reside, it is housed, it dwelled into the body of Jesus, ang alin? Yung buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Hindi rin niya sinabi na yung ibang bahagi lamang ng pagka-Diyos, kundi ang pagkakagamit ay buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Kaya nga po, ginamit po sa wikang Griego yung salitang plero, no? Yung pleroma, na ang ibig sabihin ng fullness. Walang duda na ang ating Panginoong Diyos ay fully God. At kung ang pinag-uusapan ay pananahan, sa laman ng Panginoon, nakikita natin siya na ayon sa description ng Biblia, siya ay nagpapakita at nagkatawan tao. Totoo naman, siya ay katawan tao, napako sa krus, talagang namatay siya, nahipo siya, nagdugo yung kanyang katawan bilang tunay na tao. Pero doon pala sa kanyang katawan na yun, ay nananahan ang kapuspusan ng pagka-Diyos. Ngayon, tignan natin yung kahulugan ng salitang pagka-Diyos, Sister Sheila. Kasi po, napakaliwanag, sinabi ni Pablo, kung anuman ang nananahan sa lamang tao ng Panginoong Kristo, ito'y tinukoy ng pagka-Diyos. Napagkaho, tinignan natin sa wikang Grego, ito po yung salitang theotes. Theotes, na galing sa salitang theos. Ito ay noun na kung atin pong titignan ang kahulugan nito, no, sa Grego, yung salitang theotes, ito po ay hindi isang quality, kundi ito mismo yung essence or nature ng pagka-Diyos. Sabi nga po dito sa the Jameson, Fawcett and Brown commentary, doon sa theotes, sabi nila, the Greek theotes means the essence and nature of the Godhead. Not merely the divine perfections and attributes of divinity, he as a man was not merely godlike, but in the fullest sense, God. Yun po ang sinasabi ng mga experts sa wikang Grego, yung word na theotes. Sister Sheila, siguro maganda rin na i-share natin sa ating mga tagapakinig na sa Greek po ay meron 3 Greek word na ginagamit para tumukoy sa pagka-Diyos. Okay? Yan po yung number 1, yung salita pong theon, no? T-H-E-I-O-N, na basically, ibig sabihin niyan, the quality, yung kanyang kwalidad, no? In the quality of deity itself. Yung pangalawang word, Sister Sheila, yung theotes, na ito naman ay tumutukoy sa, sabi nga that which makes God, God. No? Yun yung theotes. At yun namang theotes, yung T-H-E-O-T-E-S, wala siyang I, no? Theotes. It signifies the being of God. Sabi nga po ng mga eksperto, no, sa wikang Grego, kasi tayo hindi naman tayo eksperto sa wikang Grego, kaya bumabasa tayo nito, makakatulong kasi sa ating pag-aaral. Hindi kasi sinulat ang Biblia natin, Sister Sheila, sa wikang English or Tagalog. Sinulat ito sa wikang Grego. Kaya nga po may mga eksperto na mga Bible scholars na expert talaga sa wikang Grego na talagang napaka-advanced ng kanilang kaalaman. Talagang tinetrace nila ito outside and inside the New Testament kung paano ginamit. Ito po ang sinasabi sa atin, for example, ng isang referensya kung ang tawag sa kanya ay International Standard Bible Encyclopedia.
Okay? Revised edition siya na ang kanyang pagkakasabi ay ganito tungkol sa tatlong salita na ito. Sabi rito, in Colossians 2:9, Paul uses theotes, okay, in declaring that the whole fullness of the deity dwells bodily in Jesus. The total expression, the whole fullness of the Godhead, then signifies the sum of all that enters into the conception of Godhead. God in nature, character, and being. All this dwells in Christ bodily, that is, in such a manner as to be shown in a bodily organism. So ano daw po ang ipinapahuyatig ng salita pong theotes, yung tinatawag na pagka-Diyos na isinalin sa wikang Tagalog, Sister Sheila? It signifies the sum, yung sumatotal ng lahat ng mga bagay na naiisip natin tungkol sa Diyos. Kasama na yung kanya daw nature, kasama na yung kanyang character, kasama na yung kanyang being. For example, ikaw, Sister Sheila, isa kang babae, di ba? Pagka sinabing babae, iba yung word na babae sa pagkababae. Pag sinabi natin pagkababae, ito yung nature, character, at being para maging babae. Oo. Okay, naintindihan mo yan? Ganun din sa lalaki, no? Lalaki ako, pero merong iba yung pagkalalaki. Kasi merong itsura lalaki, pero parang hindi lalaking totoo. No? So, pagka merong lalaki sa itsura, pero hindi mo nakikitang kumikilos na lalaki, ay hindi siya, wala sa kanya yung pagkalalaki. Kasi ang tunay na lalaki, meron siyang, yung nature niya, character, and being ay lalaki talaga. So, in that sense, yung word po na Godhead na itinranslate sa English, na ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos, so wikang sa translation ng King James at iba pang translation ay kapuspusan ng Godhead. Pag sinabi pa ng Godhead, in Greek is theotes. Ito yung kabuuan or yung essence para ang isang Diyos ay maging Diyos. It sakop niya yung lahat, nature, character, being. Na pag wala ang isa dito, hindi siya magiging Diyos. So, yun po ang essence po ng Godhead. Itong magandang balita, since atin pong pinag-aaralan kung si Kristo ba ay taong-tao lang, ayon mismo sa mga iglesia ni Kristo, dito makikita natin, Sister Sheila, batay sa mga eksperto at mga otoridad ng wikang Grego, na ang ating Panginoong Kristo pala nananahan sa kanyang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Okay? So, dito makikita natin, mga kapatid, na tama po ang doktrina na si Jesus Christ, meron siyang dalawang likas, isang laman at isang Diyos. Kaya nga po, ang ibang mga translation ng Biblia, mga kaibigan at Sister Sheila, ay meron silang tamang pagkakasalin tungkol sa translation na ito. Halimbawa, dito sa translation, Sister Sheila, ng Revised Tagalog Popular Version, paano pagkakasalin? Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo sa kanyang pagiging tao. Okay. Sa Good News Bible, paano naman ito translate? For the full content of divine nature lives in Christ in His humanity. Ang liwanag, ano? Yung buong content ng paano nagiging Diyos na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Ay yung sa New Living Version, Sister Sheila. For Christ is not only God, He is God in human flesh. Ang ganda ng pagkakatranslate dito. No? Kung wala ho tayong alam sa Greek, hindi ho natin define ito based on the Greek, yung theotes, maaring questionable sa atin, hindi ba parang ang layo ata nito? Pero sa ibang translation. Pero dito na, kaya nga atin mo nang ibinahagi sa ating mga tagapakinig, Sister Sheila, yung talagang meaning niya, yung word na theotes, no? Para hindi ho tayo magkamali. So ngayon, pagka nabasa ho natin, kagaya dito sa New Living Version, for Christ is not only God, He is God in human flesh. Yun ang diwa talaga noon, Sister Sheila. Kaya tama po ang doktrina na sabihin na si Kristo ay hindi Diyos lang, si Kristo ay hindi tao lang, kundi po siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga, dun sa God's Word, no, na translation, ang translation sa kanya, all of God lives in Christ's body. So, dyan ba ay masasabi pa natin na mali ang doktrina na si Kristo ay tao at Diyos? Hindi ho. Napakaliwanag naman ho sa Biblia. Ngayon, Sister Sheila, para sa kapakinabangan din ng ating mga tagapakinig,
nag-research din ako ng mga pansagot kung ano yung isasagot na pantutol ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Kasi alam ko hindi ito gagawing isasagutin sa ang pagbubunyag eh. Kasi present lang nila yung kanila pong affirmative side, pero ninegate natin. So sabi ko, in fairness naman, kasi baka mayroong mga kaibigan tayong Iglesia ni Cristo na nakikinig na may sagot, at baka naman sabihin nila parang iniisip natin na wala silang pansagot. Kaya ito, sinerch ko po ito sa kanilang website. No? May mga ilang website ako rito na sinerch. For example, itong www.studyiglesianicristo.com. Meron po siyang article. Ito yung Iglesia ni Cristo na gumawa nito. Meron siyang article about Colossians 2:9. Paano niya nirefute yung ating binasa, ano? Well, sabi nga po rito ng objection niya, Sister Sheila, English kasi. Ano sabi niya? The fact that the deity lives or dwells in Christ bodily is proof that Jesus is not God. Why? Because if Jesus is the true God, then there is no need for the deity to live in Him, since He Himself the deity. Ayun. So kung tatagalogin natin, ang argumento nitong website na ito para pabulaanan na si Kristo ay Diyos sa Colossus 2:9, sabi niya, ang argumento niya, yun nga yung nagpapatunay na hindi Diyos si Kristo. Kasi daw, kung si Kristo daw ay Diyos na, bakit kailangan pa raw na yung pagka-Diyos ay tumahan sa Kanya? Sa flesh, Oo, Diyos na pala siya. Kumbaga kung Diyos na siya, hindi niya kakailanganin ng isang body, ng isang katawan para pantahanan. Correct. Kaya kung si Jesus daw ang tunay na Diyos, hindi na ho daw kailangan na yung pagka-Diyos manahan sa Kanya kasi Diyos naman siya eh. Oo. Ngayon, sa iyong pagkaunawa, Sister Sheila, ano ang masasabi mo dyan sa iyong sariling pananaw? Hindi ko alam, parang tinitwist na lang. Tama ka doon. Alam mo kung bakit nila tinitwist, mga kapatid. Kasi unang-una, magiging tama itong objection na ito ng Iglesia ni Cristo website na ito. Magiging tama itong objection niya kung inaangkin naman natin na yung mismong human nature ni Jesus, yung kanyang pagiging tao, yun mismo Diyos din. Kasi ang argumento niya, ba't sasabihin pa na mananahan sa kanya yung pagka-Diyos? Diyos na nga siya. Ba't kailangan pang manahan? Ang tanong, tinuturo ba natin na yung mismong pagiging tao ni Kristo, yun yung Diyos? Hindi naman gano'n eh. Kaya nga po, yung sinasabi natin na hypostatic union, yung si Jesus Christ ay may two natures, one God and one man, hindi ho mix yun. Meron hong distinction and separation. Kaya nga po, since si Jesus, iba yung kanyang experience, iba yung kanyang nature kaysa sa ating pangkaraniwang tao. Kasi tayo mga tao, tayo po ay, gagaya ko, Sister Sheila, ako ay isang persona, ikaw ay isang persona, pero isa rin ang nature mo, tao ka lang. Ako din, isa rin ang nature ko, tao lang ako. Kaya pagka tinanong, si Ronald ay umiyak, si Ronald nagutom ako, umiyak. Pero pag si Kristo naman, iba ang kanyang kalikasan na i-present na natin last time, yung kanya palang kapanganakan na ay yung proseso kung paano siya ipinanganak sa mundong ito, paano siya ipinaglihi, ay ibang-iba na eh. Dahil siya ay ipinagbuntis ni Birhen Maria na tao at walang tatay. At ang parang pinakatatay niya ay naglimlim sa kanya ay ang Holy Spirit. Kaya ang produkto dapat ganun din. Hindi tao lang. Siya ay tao at Diyos. Hindi ho mix ito. Kaya po, pagka ang pag-uusapan ay yung kalikasan ni Kristo, dapat dalawa rin ang tanong at dalawa rin ang sagot. Pag ang tatanungin natin yung kalikasan ni Kristo, laging dalawa ang sagot. For example, Sister Sheila, kung Diyos bakit si Kristo tinuli? Tinuli ba si Kristo? Ang sagot dyan, dalawa. Oo, bilang tao, tinuli, pero bilang Diyos, hindi. Bakit si Kristo namatay? Oo, si Kristo ay namatay bilang tao, pero bilang Diyos, hindi. Dalawang sagot kasi dalawang nature niya eh. Yan sana ang maintindihan natin, mga kaibigan. Kaya itong unang argument, objection na ito na paano daw magiging, bakit kung Diyos na daw si Kristo, ba't kailangan pang tumahan ng Diyos sa Kanya? Hindi, kaya nga tumahan yung Diyos sa Kanya kasi taong laman lang siya eh. Yun ang point dito, Sister Sheila. No? Tsaka kung tutusin, hindi nila sinagot yung talata. Kinontra nila, oo. Kinontra at kaya tuloy sila lalong nalito. Kasi pinag-mix up nila, na inisip nila yung pagiging tao ni Kristo, yan na yung Diyos, kaya yung karagdagan Diyos na naman, ba't pa idadagdag nun?
Diyos na yun. Hindi nga Diyos yung tao niya, iba yun eh. Nahihirapan silang i-reconcile. Totoo yan. At in fact, Sister Sheila, dun sa bandang itaas nitong website na ito, na thestudyiglesianiccristo.com, dinefine naman yan ng tama, yung dual nature ni Jesus eh. Ito yung pagkaka-define, no? Trinitarians believe that Jesus Christ is the eternal second person, God the Son, who took on a human body and nature and became both man and God. Thus, Jesus is fully man, fully God simultaneously. So, napakaliwanag naman na define niya dun sa kanyang website yung definition ng dual nature ni Jesus na both, pagka ginamit yung word na both, ibig sabihin, dalawa. Hindi isa lang. Kaya yung pagiging tao ni Kristo, hindi Diyos yun. Kung papaanong yung pagiging Diyos ni Kristo, hindi tao yun. Napakaliwanag nun. So dito ay mixture at confused po itong author ng studyiglesianiccristo.com. No? Kaya wala hong matibay at hindi ho niya naitumba at na-object itong conclusion na ito, yung Colossus 2:9. Ngayon, meron pa siyang isang binanggit dito, Sister Sheila, sa kanyang objection. How then can Jesus be God? When in the succeeding verse, Hebrews 2 verse 12, it clearly says that it is God who raised Jesus from the dead. The very fact that Jesus died is proof that Jesus is a man, not God, because God is immortal. 1 Timothy 1 verse 17. And second, the very fact that it was who God raised Jesus from the dead is proof enough that Jesus is not God Himself. Ayun. So, pinaghalo na naman nila. Kung unawain natin, Sister Sheila, ano yung argumento niya dyan? Sabi niya, kung si Kristo ay Diyos, bakit ang sabi doon sa Hebrew 2:12, binuhay ng Diyos si Jesus mula sa mga patay. So, the fact daw na si Jesus ay namatay, ibig sabihin, siya ay hindi Diyos. At the fact daw na, sapagkat ang Diyos daw ay hindi namamatay. Tama din naman. Hindi naman tayo tutundon. At sabi niya, the fact na ang Diyos daw ang nagbuhay kay Kristo, ay hindi siya Diyos kasi iba daw yung nagbuhay at binuhay. Tama rin naman. Diba? Kaya lang, dito natin makikita, mga kaibigan, na talagang ang mga kaibigan natin, Iglesia ni Cristo, tinututulan nila yung pagiging Diyos ni Kristo nang hindi nila muna nililiwanag at nauunawaan ang kanilang tinututulan. Unang-una, hindi ho tayo tutol na si Kristo ay namatay. Correct. Kaya nga sabi ko, sa kalagayan ni Kristo, dalawa ang sagot. So, alin ba ang namatay? Yung pagiging tao, yung pagiging Diyos? Yung pagiging tao. Yung pagiging tao ang namatay. Kaya tama ho yung Hebrew 2:12, no? Na kailangan siyang buhayin kasi yung pagiging tao ni Kristo, hindi naman Diyos ang likas doon eh. Tao talaga yun eh. Ano? Dinefine na nga niya na hiwala yung man and God eh. Kaya pag namatay yung man, hindi yung Diyos ang namatay. Maliwanag po yan. Kaya, it doesn't make sense, no? Ang totoo niyan, nung binasa ko papatuloy yung kanyang argumento, hindi niya na dinevelop yung argument niya rito. Ang totoo niyan, puro lang siya logic, puro lang siya ganyan. Hindi siya talaga nagbigay ng tutok na pag-aaral ng meaning of words do sa Colossians 2:9, kagaya nung ginawa natin kanina. In-explain natin kung ano ibig sabihin ng dwell, katoikeo, pati yung fullness, yung pleroma, tsaka yung Godhead means, o yung pagka-Diyos, theotes, no? Pero tingnan natin, meron siyang sinabi rito eh. Ito naman ay website din, Iglesia ni Cristo ang gumawa. No, hindi ito ang official website nila. Ayon po ito sa www.pristinsearch.blogspot.com. Ito naman yung kanilang pagtutol sa Colossus 2:9 para lang tutulan yung pagka-Diyos ni Cristo. Kung tatanggapin natin na si Kristo ay tunay na Diyos, dahil sa banggit na pinanahanan ng buong kapuspusan ng Diyos, ay magiging dalawa ang Diyos sapagkat iba ang nananahan ang Diyos at ang pinananahan si Kristo. Yun nga, gaya ng binasa mo, Sister Sheila, kung tatanggapin daw natin na si Kristo ay tunay na Diyos, batay sa Colossus 2:9, at ang binanggit daw doon ay pinananahanan pa siya na ang kapuspusan ng Diyos. So Diyos na, pinanahanan pa ng kapuspusan ng Diyos, ilang Diyos na yon? Magiging dalawa daw ang Diyos. Pero gaya rin po ng sagot natin ng una, kasi nga mali ang pagkaunawa nila. Iniisip nila, pagka sinabi natin si Kristo dalawa ang likas, yung pagiging tao niya, yun din yung Diyos. I think, kung ito man ay kanilang sinasadya, para palabasin na parang reducing to absurdity yung belief natin, para palabasin katuwa-tuwa
at mali yung doktrina natin, kung ito'y sinasadya nila na misinterpret yung ating doktrina, ay kasalanang malaki yan. Ang tawag ho dyan ay fallacies argumentation. Kung tawagin po ay straw man argument. Bakit straw man? Ito'y galing sa mga English culture na yung, alam mo yung mga damo, kinukorte niyang tao, tapos binabakbakan niya, binubugbog niya porque hindi makaganti. Kasi yung kalaban niya, hindi niya kayang labanan. Kaya niya binabakbakan niya para magmukhang kawawa. Kaya, ganun ang ginagawa nitong mga iglesia ni Kristo. Pinalalabas nila, nakatawa-tawa, mahina ang ating doktrina. Pero totoo niyan, yung kanilang doktrina, sila lang, yung kanilang definition mali. Para, binamali nila ang definition ng Trinity para palabasing mali. Pero totoo, mali yung kanilang definition. Pero sa pagbabasa natin dito, Brother Ronald, parang na-confuse nga ako sa kanila. Kasi una, dinefine naman nila at agree sila na si Jesus is full man and full God. Totoo naman. And then, yung mga paliwanag nila sa baba, biglang pag-mimix nila yung minimix nila yung pagka-Diyos and pagiging pagiging tao ni na hindi Cristo. naman dapat. Na hindi naman dapat. Kaya nga po, mali yung sinasabi rito na magiging dalawang Diyos. Yung Diyos na pinanahan, Diyos yun. Tapos yung nananahan na Diyos, dalawang Diyos yun. Mali ho yun kasi yung Diyos na pinahanahanan, hindi naman Diyos yun, tao yun. Oo. Di ba? Kailan ba natin sinabing Diyos yung tao ni Kristo? Ha? Tapos yung tumahan sa Kanya, yun yung Diyos. Correct. Yung pagiging Diyos, yung kabuuan ng Diyos. At saka wala din sinabi sa Colossus na yung pinanahanan niya ay Diyos. Kundi ang linaw na sinabi niya flesh. Ayon sa laman. Ayon sa laman. Yun na nga po. Kaya nga mga kaibigan, buksan na lang natin ang ating isip. Buksan niyo rin ang inyong Biblia. Tingnan niyo po, subaybayan niyo lang yung ating pinag-aaralan. At kayo na po, with the help of the Holy Spirit, kayo na po ang bahalang mag-design. Makikita niyo naman, hindi ho kami basta nagsasabing mali sila, ito po ang mga ebidensya. Ngayon, merong objection number 2, itong pristinesearch.blogspot.com. Ito yung sabi naman niya, Sister Sheila. Kung tatanggapin natin na si Kristo ay Diyos sapagkat pinananahanan ng kapuspusan ng pagka-Diyos, ay dadami ang Diyos. Sapagkat sinasabi ng Biblia na ang mga Kristiyano ay magpupuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Okay. So, ito yung medyo, kapag wala kang alam sa Biblia, Sister Sheila, at gumamit sila ng talata. Sabi mo, oo nga, no? Oo nga naman, ginamit nila yung Efeso 3:19. Ang sabi nga naman doon, Sister Sheila, sa Efeso 3:19, at makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. So, sinasabi dito sa talata mismo ni Pablo na tayo palang mga Kristiyano, dinadalangin niya, tayo ay mabuos ng buong kapuspusan ng Diyos. Kaya, kung titignan natin, ang argumento nitong nasa pristinesearch.blogspot.com, sabi niya, kung tatanggapin natin na si Kristo ay Diyos, sapagkat pinananahanan ng kapuspusan ng pagka-Diyos, ay dadami ang Diyos. Correct. Sapagkat sinasabi ng Biblia, ang Kristiyano din pala ay napupuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Di ba? Ikaw, pwede Sister Sheila, anong dating sa'yo? Oo nga naman, kung hindi ka magbabasa, Brother Ronald, isipin mo, oo nga, no? Kasi, parang kinonect niya sa Colossians na yung wordings is ganun din. Oo. Ganun din parang si Kristo na flesh, binigyan ng kapuspusan ng buong pagka-Diyos, di ba? Tapos, pag nag-jump ka sa Efeso, ganun din yung terms na ginamit na tatahanan ka ng kapuspusan ng Diyos. Di Diyos na rin pala tayo. Oo, meron pala pagka sa atin. Oo. Ngayon, eto mga kapatid, dito natin makikita, i-test natin yung kanyang argument kung makakapasa ba sa mas malalim na exegesis ng Bible. Kasi po mga kaibigan, kung atin po titignan, kung papansinin nyo, kung ipaparallel nyo yung Colossians 2:9 at yung Ephesians 3:19 na ginamit niya, hindi malayo hindi magkaiba ho yun. Bagaman similar ang parang wording. Unang-una, yung sinasabi ho sa Colossus, ang sinasabi ron, kapuspusan ng pagka-Diyos. Samantalang ang sinasabi doon sa Efeso 3:19, buong kapuspusan ng Diyos. Magkaiba ho yung Diyos sa pagka-Diyos. Correct. Sapagkat po, kung titingnan ho natin sa wikang Grego, ito pong nasa Ephesians 3:19, yung buong kapuspusan ng Diyos, yung word na Diyos doon sa Greek ay theos. Theos. Ibig sabihin Diyos. No? At sa Colossus 2:9 na pinag-aralan na natin kanina, yung word doon na pagka-Diyos, theotes.
In fact, sabi nga Sister Sheila ng mga Bible scholar, yung word na theotes ay once lang lumitaw sa New Testament. Diyan lang sa talata, sa Colossus 2:9. So, malayong magkaiba yung Diyos. Bagaman pareho silang noun, pero yung Diyos at pagka-Diyos magkaiba. No? Parang ganito nga. Yung in-explain ko na natin, ginamit na natin tong illustration. Yung pagkababae mo at babae ka, magkaiba yon. Babae ka, pero iba pa yung pagkababae mo. Babae ka sa itsura, iba ka sa pagkababae. Kasi yung babae sa itsura, may mga tao na babae sa itsura, pero kung kumilos lalaki, kung umarte lalaki, parang wala sa kanya yung buong essence ng pagkababae. Anong ibig sabihin natin dito? Dito pa lang magkaiba na sa term. Kaya mali na. Ang totoo niyan, Sister Sheila, tama naman yung sinasabi sa Efesos 3:19. Pagka tayo po, ibinigay natin ang ating buhay sa Panginoon at tayo po ay nalalakipan at nakilala natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Kristo, talaga napupuspos tayo ng Diyos. Kaya pwede ko sabihin sa iyo, Sister Sheila, na dahil sa iyong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ikaw ay puspos ng Espiritu Santo o kaya ikaw ay puspos ng Diyos. Ikaw ay buong kapuspusan ng Diyos ay nasa iyo. Nasa iyo ang Diyos, nasa iyo ang Panginoon. Pero pagka sinabi ko, ikaw, Sister Sheila, dahil sa iyong pananampalataya, nasa iyo ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Parang iba meaning nun. Anong dating sa'yo nun? Dating sa akin nun, yung quality, yung pagiging Diyos nasa akin lahat. O, ibig sabihin, Diyos ka na. Iba kasi meaning ng pagka-Diyos. Pagka sinabi ko, nasa iyo ang Diyos, understood na natin yon, no? Na tayo may patnubay ng Diyos. Pero pagka sinabi mo, ikaw ay mayroong pagka-Diyos, ibang usapan na yan. Ibang usapan na yun. Kumbaga, kalikasan na pinag-uusapan na yun. Hindi na yung qualities, no? Hindi na yung divine quality, kundi yung yun ang nature na pinag-uusapan doon. Kaya malaki ang pagkakaiba. Ngayon, liwanagin natin sa Colossus, balikan natin yung Colossus, Sister Sheila, para i-reconcile kasi parang magkasalungat itong sa pananaw, ano? Pero hindi ho magkasalungat itong Efesos 3:19 at Colossus 2:9. Kasi po, paano ba tayo napupuspos ng buong sinabi rito ni Pablo na yung buong kapuspusan ng Diyos ay napapasa atin? Paano ba napapasa atin yung buong kapuspusan ng Diyos? In what sense? At paanong paraan? At sino yung Diyos na yon? Ito ngayon ang sagot din. Balikan natin yung Colossus. Tuloy lang natin sa Diyos, Sister Sheila. Sapagkat sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagang ayon sa laman. At sa Kaniya, kayo'y nangapupuspos na siyang Pangulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Napakaliwanag, mga kaibigan. Colossus 2:9, sa Kanya, kay Kristo, nananahan ang buong kapuspusan ng Diyos. Hindi lang kapuspusan ng Diyos, kundi pagka-Diyos ang pinag-uusapan. Ito na yung attributes, yung essence ng Diyos. Buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. At, ito yung hindi nila sinagot verse 10 lang At sa Kanya, kay Kristo, kayo'y napuspos na siyang Pangulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. So, ito pala yun, Sister Sheila. Dito makikita natin yung pagkakaiba ng pagkapuspos kay Kristo at sa mga Kristiyano. Ang kay Kristo, ang pagkapuspos sa Kanya, yung mismong pagka-Diyos, yung likas niya, Diyos kasi talaga siya. Sa mga Kristiyano naman, tayo naman, ayon sa talatang 10, sa kay Kristo, tayo'y napuspos o napuno, na-filled tayo ni Jesus. So si Jesus siya ang pumupuno sa atin. Na ayon sa Colossus, siya ay Diyos. Kaya kung babalikan natin ang Efesos 3:19, tayo daw mga Kristiyano ay buong kapuspusan ng Diyos. Yung palang Diyos dito si Kristo rin. Di ba? Napakaliwanag. So, sa isang basahan, gaya nga na sinabi si Sister Sheila, para bang, parang ng mga Kristiyano rin pala, parang Diyos niya, iba pala. Tayo mga Kristiyano, napupuspos tayo ng Diyos. No? Ang buong kapuspusan ng Diyos nasa atin. Dahil, sa paanong paraan? Sa pamamagitan ni Kristo, pag tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo napupuspos ng Diyos. At yung Diyos na yun si Kristo. Sabi mismo sa Colossus 2:10, sa Kanya kayo'y napuspos. Si Kristo yun. Si Kristo pa na yung binabanggit sa Colossus 3:19 na pupuspos sa atin. Bakit nasabi siya yung Diyos na pumupuspos sa atin? Kasi sabi sa 9, nasa Kanya yung buong kapuspusan ng pagka-Diyos Kaya nga mga kaibigan, nakita niyo po kung paano mag-aral ng Biblia at tumalakay po ng salita ng Diyos ang programang Back to the Scriptures. Kaya nga po challenge natin yung mga kaibigan natin, Iglesia ni Cristo,
No, alam ko napapanood niyo po itong aming programa at sumusubaybay kayo. Ang challenge po namin, kayo bang mga kaibigan namin, mga scholars niyo na ng mga Iglesia ni Cristo, pwede ba kayo mag-cite ng mga authoritative source? No? Bawal ang opinion, bawal ang haka-haka. Authoritative source, no? Na nagpapatunay na magre-refute dito sa Colossus 2:9. Ang hamon natin sa kanila, Sister Sheila, exegesis. Tutulan nila yung word na theotes, tutulan nila yung word na dwell o yung katoikeo, na ibig sabihin tumatahan. Pag sinabing dwell, tumahan eh. House permanently nga, sabi sa Strong's eh. Residing in the body of Jesus. Kaya nga minsan nung tinanong yan ni Felipe, Panginoon, pakita mo sa amin ng Panginoon ang Ama. Sabi sa Juan 14:9, sabi ni Kristo, pag nakita mo ko, nakita mo na Ama. Di ba? Kaya nga sabi rin sa Hebrew 1:3, siya si Jesus ang buong eksaktong representative o representante ng glory o image ng Panginoon. Kung gusto mo makita ang Diyos, nandun kay Kristo. Yun ang sinasabi nung meaning nung tinatawag nating Godhead. Kaya po, ang turo na si Jesus ay Diyos at tao ay hindi ho ito imbento ng Iglesia Katolika at ng Protestante na gaya na gusto nilang ipakita sa kanilang programa, Sister Sheila. So, ano ngayon ang ating pong isa pang karagdagan na gustong ipahayag sa ating i-share sa ating mga tagapakinig upang patunayan na si Kristo ay Diyos? At mali yung sinasabi ng ang pagbubunyag na si Kristo yung tao lang. Ang sabi ho ng mga kanilang programa sa ang pagbubunyag, at yung pagiging tao ng ating Panginoon Kristo, kapatid na Edgar, ang nagpapatunay na hindi siya ang tunay na Diyos. Sapagkat nakasulat sa Ezekiel 28:2, maliwanag ang pahayag ng Panginoon Diyos, ang tao ay hindi Diyos. At sa Oseas 11:9 naman ay nakasulat na ang Diyos ay hindi tao. Kaya paano magiging Diyos ang Panginoon Kristo gayong siya ay pinatutunayan ng Biblia na tao sa kanya pong likas na kalagayan? At sa mga talatang yan na binanggit mo, kapatid na Vic, napasisinungalingan din yung paniniwala ng iba na ang Panginoong Kristo raw, meron daw dalawang likas na kalagayan, meron daw dual nature. Siya daw ay taong totoo at Diyos na totoo. Napatunayan natin, wala sa Biblia yun eh. Iisa ang likas na kalagayan ng Panginoong Kristo, siya ay tao. Ang Diyos daw kasi ay hindi tao at ang tao ay hindi Diyos. Ang totoo niyan, gumamit sila ng dalawang talata, Sister Sheila, nasa Efeso 28:2 at yung sa Hoseas 11:9, na kung saan dun sa Ezekiel 28:2, sinasabi ron na ang sabi ron na ikaw ay tao at hindi Diyos. Kaya sabi nila, si Kristo na tao, hindi siya Diyos. At sabi naman sa Hoseas 11:9, ako'y Diyos at hindi tao. Ngayon, kung atin pag-aaralang maigi ito, mga kaibigan, hindi naman ho tayo tutol sa talata eh. Tsaka itong talatang to hindi rin tutol sa pagka-Diyos ni Kristo. Kasi kung titignan ho natin yung konteksto ng Ezekiel 28:2, mga kaibigan, ang nagsasalita rito ang Panginoon, ang sinasabihan niya rito yung prinsipe ng Tiro, di ba? Yung King of Tyre, na isang tao talaga. Correct. Kasi ang mga hari noon sa panahon na yun sa Old Testament, kagaya nitong King of Tyre, pinapalagay nila ang kanilang sarili na Diyos eh. Pero totoo tao sila. Kaya nung sabihin dito sa Ezekiel 28:2 na ikaw ay tao at hindi Diyos, hindi si Kristo ang tinutukoy dito. Correct. Ang tinutukoy rito, yung hari o yung prinsipe ng Tiro na hindi naman talaga siya Diyos eh. At saka ito, yung taong siya talaga, hindi talaga pwedeng maging Diyos. Gaya na rin ng ating nabanggit kanina, yung pagiging tao, yung human nature ni Jesus, hindi po yun yung Diyos. Ganon din sa Oseas 11:9. No? Sabi ng Diyos hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit, hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal sa gitna mo, at hindi ako pararoon na may galit. Anong pinatutunayan nito? Sinasabi ba dito na ang Diyos hindi pwede magkatawang tao? Hindi rin Ang pinag-uusapan dito yung kanyang pangako, na ang sabi nga niya, hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi siya babalik upang ipahamak ang Ephraim. Pangako yan. Babalik siya para hindi may kasamang galit. Yun ang ibig niya sabihin. Hindi ako tao na pabago-bago ang isip. Yun ang ibig niya sabihin dito eh. Kaya nung sabihin niya, ako'y Diyos at hindi tao, hindi ho kalagayan o kalikasan ang pinag-uusapan dito. At hindi rin si Kristo ito. Ang totoo niyan, ang nagsasalita dyan, yung Diyos Ama eh. No? Nung sabi niya, ako'y Diyos. Kung tanongin mo yung mga iglesia ni Kristo, dyan sa Oseas 11:9, sino nagsasalita? Sasabihin nila, siyempre, Ama.
O sa mga tweet, kung papalitan mo yung salita, yung Diyos Ama, sabihin ng Diyos Ama, ako'y Diyos, hindi tao. Yung Diyos Ama ang pinag-uusapan dyan. At tama naman, yung Diyos Ama, hindi tao. Correct. So anong argumento ng Iglesia ni Cristo rito? Paano, hindi talaga itong dalawang talatang to, hindi tuton sa pagiging Diyos ni Cristo. Ano po, mga kaibigan, sana po maintindihan nyo itong ating pinag-aaralan. Ngayon, meron tayong idadagdag na talata pa rito na matibay, Sister Sheila, na magpapatunay na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Mababasa natin yan, Sister Sheila, dito sa Filipos 2, sa 1-8. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitan na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Ito po ay salin mula sa ang Tagalog Popular Version o yung Revised Tagalog Popular Version. Ito po yung sulat ni Pablo. Actually, kung pag-aaralan natin, Sister Sheila, itong background na ito na sinabi ni Pablo. Ito ay yung sabi niya rito na kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Ito'y tinatawag na hymnal ng mga Christian noon. Ito yung creed, ito yung ginagamit ayon sa mga Bible scholars ng mga early Christians noon pagka magpapabaptize, magpapakonvert sa Christian. Ito yung kanilang summary of statement of belief na kinote lang ito ni Paul. No, ito yung well-known hymn na papuri kay Kristo. Kung mapapansin nyo, ang paniwala ng mga early Christians, si Kristo, taglay niya yung kalikasan ng Diyos. In fact, pag tinignan mo sa Greek, yung word na being, huparkon, ibig sabihin, being in the form of God. No, ibig sabihin, hindi nawawala yung pagiging Diyos niya. No? Siya'y walang hanggang Diyos, eternal being. No? Siya'y taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Yung pong salitang kapantay ng Diyos, never in my experience, Sister Sheila, na narinig na ito ay inexplain ng mga Iglesia ni Cristo. Ganon sila kasi pagka bumasa ng Biblia, pinipili lang nila yung kaya nilang ipaliwanag. Pero yung tila sumasalungat sa kanilang paliwanag, di ignore it. Pero maliwanag dito mga kaibigan na sabi mismo ni Pablo, no, na taglay ni Kristo bago siya magkatawang tao, pinag-uusapan dito. Taglay niya yung kalikasan ng Diyos. No? Ngayon, itong kalikasan ng Diyos na ito ay kaparallel ng phrase na kapantay ng Diyos. Kasi paano kang magiging likas na Diyos kung hindi kapantay ng Diyos? Kaya yung pagiging pantay dito ng Panginoong Jesucristo sa Diyos, Ama, no? Bago daw siya magkatawang tao, nangangahulugan na may kalikasan siyang Diyos kasi hindi siya pwede maging pantay ng Diyos kung hindi siya likas na Diyos. Kung in the first place, wala siyang likas ng pagka-Diyos. Tama yun. Tsaka yung word na pantay, yan obviously, hindi pwedeng sabihin sa kalagayang tao ni Kristo to. Dahil magkakamali ang Biblia at mga apostol kung sasabihin nila yung pagiging tao ni Kristo kapantay ng Diyos. That is absolutely nonsense. Kaya ang sabi ng 7, sa halip kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos. Inulit na naman yung term na kapantay ng Diyos. At namuhay na alipin, pinanganak siya bilang tao at nagpakumbaba at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. So dito makikita natin, ang belief ng mga early Christians, si Jesus Christ, hindi siya taong ordinaryong kagaya natin. Siya'y Diyos na nagkatawang tao. Siya'y kapantay ng Ama, ngunit sabi po ng talatang 7, binitiwan niya ang pagiging kapantay ng Diyos. At nagpakumbaba. Nagpakumbaba, ipinanganak bilang tao. Kaya no wonder, meron tayong mababasa sa Bible. Sabi nga dun sa Marcos 13:32, ay hindi daw niya nalalaman yung araw ng paghuhukom. Ang tanging nakakaalam lamang ay ang Ama, pero ang anak hindi. Kaya sabi ng mga Iglesia ni Cristo, paano hindi malalaman kung Diyos si Cristo, ba't di niya alam yung araw ng paghuhukom? Yun nga po kasi mali kayo, pinagmimix niyo yung pagiging tao niya, yun na rin yung Diyos. Pero kung sabi ko nga, dalawang tanong pag may kinalaman, dalawang sagot pag may kinalaman sa pagkalikas ni Kristo. Bilang tao, syempre, of course, hindi niya alam. Hindi niya alam. Pero bilang Diyos, alam niya yan, syempre. Kaya no doubt about it. No? Kaya ang sabi nga rito, nagpakumbaba at naging masunurin. Ngayon, meron pa isang talata tayong babasahin, Sister Sheila, na talagang itong si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao dito sa Juan 1:1-14. Nang pasimula, siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. At 14.
At nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna Yan, natin. napakaliwanag mga kaibigan. No? Ang verbo ay Diyos at Tumahan sa gitna tumahasagan natin. sa atin at nagkatawang tao Mm-mm. ang verbo. Ngayon, meron silang ginamit dito yung sa unang Timoteo 2:5. Binasa nila ito sa programa nila. Itinuro po ng mga apostol na ang Panginoon Kristo ay tao sa kanyang likas na kalagayan, gaya ng mababasa natin dito po sa unang Timoteo 2, ang talata ay 5. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Kapatid na Edgar, dito po ay maliwanag na itinuro ng Apostol Pablo na ang Panginoon Kristo ay taong tagapamagitan natin sa Panginoon Diyos. Iba po si Kristong tagapamagitan sa Diyos kaysa Diyos na kanyang pamamagitanan. Hindi pwede na ang mamamagitan sa iisang Diyos ay Diyos din sa kanyang likas na kalagayan. So, tao naman Hindi niya sinabing ang Diyos at taong si Kristo. Kundi, o ang Diyos, kundi ang sabi daw ay ang taong si Kristo Jesus. Kaya daw sabi ng ang pagbubunyag, si Kristo ay taong tagapamagitan sa tao at Diyos. Hindi daw pwedeng ang namamagitan sa iisang Diyos ay Diyos din sa kanyang kalagayan. Ang liwanag kasi nga naman ay tao. Pero alam po ninyo, hindi, actually itong verse na ito ng unang Timoteo 2:5, hindi ho ito tumututol sa pagiging Diyos ni Kristo. Ito nga po'y patotoo na si Kristo ay hindi lang tao, kundi siya may kalikasan ng Diyos. Alam mo, Sister Sheila, kung bakit? Kasi unang-una, para maging tagapamagitan siya ng Diyos at tao, kailangan Diyos at tao rin siya eh. Hindi pwedeng tao lang na namamagitan sa Diyos at kasi iba ang isip ng Diyos. Sabi nga sa Isaiah 55:11, ang aking kaisipan mas mataas kaysa kaisipan ninyo. Di ba? Kung gano'ng ang langit ay mataas kaysa sa lupa, gano'ng kataas ang isip. Kung tao si Kristo, paano niya maaabot yung isip ng Diyos? Kung tagapamagitan siya. Di ho ba? Correct. Oo. Ang totoo niyan, para maging tagapamagitan din siya at kung tao lang siya, ay magiging limitado yung kanyang kakayanan. Kasi para maging tagapamagitan, Sister Sheila, basahin natin tong Hebreos 7:25. Dahil dito, lubusan niyang maliligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Okay, so para maging tagapamagitan ka between God and man, kailangan ikaw ay omniscient. Pag sinabi sa natin, Sister Sheila, omniscient, ay alam mo ang lahat ng bagay. All-knowing. No? All-knowing. Ang sabi ng Hebrews 7:25, dahil dito lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan. Kung tao lang siya, isang tao sa langit, ilang bilyon. Sabihin na lang natin, ng Iglesia ni Cristo, meron na sabihin natin sila mga 1,000,000, sabihin natin, dito sa Pilipinas, ang dami Iglesia ni Cristo mebrong nananalangin kay Kristo sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon, paano ngayon sa papakinggan? Sabihin na natin sa ibang bansa, may mga member ng Iglesia ni Cristo. Nagkasala yon, nagkasala sa Pilipinas, nagkasala sa Amerika, nagkasala sa Africa, nagkasala sa China, humihingi ng tawad. Paano lahat masasagot ni Kristo yan sabay-sabay? Correct. Samantalang, pag tao ka lang, may limitasyon ka. May limitasyon ng Kung yung tao. computer nga na malakas ang ang memory ng data niya, pag pinagsabay-sabay mo yan, magka-crash yan eh. Correct. Di ba? Computer na yon. Nagka-crash siya pag hindi niya kaya sabay-sabay na command na ibibigay sa kanya, bumabagal pa nga siya. Si Kristo tao lang, paano niya maririnig magiging tagapamagitan lahat ng tao? Di ba? Lahat ng tao magiging tagapamagitan siya kung tao siya. So, kailangan maging Diyos siya. Ang totoo niyan, may example tayong isa-cite dito, Sister Sheila, na talagang hindi siya tao eh. Alam mo ba, nung time na nung lumapit siya kay Pedro, nung si Peter ay nag-backslide, sabi rito sa Lucas 22:21-32, Simon, hinihiling ni Satanas na subukin kayo tulad ng pag-aalis ng ipa sa mga trigo. Subalit, dinadalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya at kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Ibrahim mo, paano niya nalaman na si Satanas susubukin siya tulad ng ibang mga kapatiran, tulad ng ipa sa mga trigo? Sabi ngayon sa Juan 21:17, nung tinanong ngayon niya si Pedro, pangatlong ulit na tinanong niya siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro, sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay.
Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi kaya sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. So para maging tagapamagitan ka, kailangan mo alat mo lahat ng mga bagay. Itong si Jesus, paano niya nalaman na si Pedro ay kukunin siya ni Satanas? Paano niya nasabi na si Pedro ay tutuksohin? Kundi siya'y tao lang. No? Sabi nga ni Pedro, nalalaman mo ang lahat ng bagay. Tsaka isa pa, Sister Sheila, no? Sabi nila, tao lang si Kristong tagapamagitan. Unang-una, ang Diyos ba, ang tao ba ay kaya niyang maging tagapagligtas at pantubos sa lahat? Kasi ang sabi sa verse 6, sa unang Timoteo 2:6, na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat na nagpapatotoong mahahayag sa sariling kapanahunan. Ang tanong, kung si Kristo ay tao lang, kaya ba niyang maging pantubos ang tao ba'y kaya niyang tubusin ang sariling kapwa-tao? Hindi ho eh. Sapagkat sabi ho sa awit 49:7-9, Sister Sheila, ano sabi ron? Sa 7. Wala sa kaniyang makatutubos sa anumang paraan sa kaniyang kapatid. Yun. Ni magbibigay man sa Diyos ng pantubos sa kaniya. Sapagkat ang katubusan ng kanilang kaluluwa ay mahal. Yun. At ito, so, ibig sabihin, walang taong kayang mantubos sa kanyang kapatid. Napakamahal ng bayan. Kung tao lang si Kristo. Sa makatwid, the fact na sinabi sa unang Timoteo 2:6 na siya'y pantubos, hindi siya tao lang. Diyos siya. Sapagkat sa Bible, ang pantubos ay ang nagtutubos sa kasalanan ay Panginoong Diyos. Sabi sa Isaiah 44:6, ganito ang sabi ng Panginoon, Hari ng Israel at ng kanyang manunubos. Diyos po ang manunubos. Kaya hanggang dito po muna, ituloy natin sa susunod yung historical part, yung historical na, no? Bumanggit kasi sila sa ang pabubunyag ng history na dun lang daw inimbento ang Trinity. Sasagutin ho natin yan sa ating pong huling part next week. Abangan nyo po ang Back to the Scriptures. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa inyong kabutihan. Kami muli na magpapaalam. Salamat ng marami sa inyong patnubay sa aming programa ngayon. Pagpalain at basbasan ang aming tagapakinig. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Back to the Scriptures po ay nagmuling nagpapaalam sa inyong pansamantala. Muli tayong magkita-kita. At ito po ang inyong lingkod, Brother Ronald Ubidos. Sister Sheila Torrio po. At bumabati sa inyong magandang gabi. God bless you all po.